Okay, welcome back sa kaduhang segment sa ang paragkumanon sa Lambang Samoro sa segment on the Bangsamoro updates, particularly on the Bangsamoro governance, no? Bangsamoro governance. So, dugang katikaran ni ana, no? May kilambigitan ni ana katong atong gitawag nga kahuman nga gilugwayan ang transition for another 3 years. Pag-abot na po sa 3 years, supposedly, karong tuiga. Particularly, doon na date nga gihisgutan. October, karong nga tuig dapat. Wala na po siya na dayon. Rason nga, doon na mga technicalities. Usa na ni ana ang kalangan sa pagpasa og usa ka Bangsamoro Autonomy Act nga may nagatakda sa mga distrito kundiin asa pagapilion ang mga district representative nga mulangkob sa parliament diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Unya malagi tungod sa ruling sa Supreme Court nga gihimong unconstitutional ang duha ka Bangsamoro Autonomy Act nga napanday sa Bangsamoro Transition Authority ang kasamtangang interim parliament, no? Gikinatod pa sa Supreme Court, gikinahanglan nga not later than October 30 mapasa. Kay gitakda ang eleksyon sa tunod tuig 2026. So dunay mga issues tungod kay wala napasa on time ang as stated sa ruling Supreme Court nga October 30 unya moto. Matod pa kay wala man gipasa. So madayon batong gitakda nga 20 March ganito March 2026 nga first parliamentary election. So matod pa ang redistricting bill diha sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao dili na daw pwede nga ipasa. Tungod kay nasulod niini katong gitakda nga prohibition sa Commission on Election sa dili pa pagahimuon ang parliamentary election. Sayad man ta nga dunay mga balaod nga ginasubay. Adunay legal opinion ang Bangsamoro Attorney General's Office kung bago sa dili mapwede nga ipasa ang redistricting bill tungod kay nasulod na kini sa prohibited period nga 120 days sa unang gitakda sa COMELEC before ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao election. So, sulod na sa 120 kung mag-schedule og election by March. So, nasulod na no kung ipasa karong bulan na, no. So, matod pa niadtong miaging gabi gisulti usab ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo. Siya nag-ingon nga ang giingon sa Bangsamoro Attorney General's Office bago nga mamahimong madeklara usab nga invalido ang redistricting law kung kini ipasa, no? Ang redistricting law tungod kay nasulod sa 120 days nga prohibited period sa COMELEC kapariha sa unang districting law nga gideklarang unconstitutional Supreme Court nga napariha usab mao ang mga legal grounds. So kung appeal matod pa kung atong ihapon matod pa ni MP Sinarimbo ang pagpasa sa redistricting bill dili masulod sa prohibition. Dili masulod sa prohibition sa restriction sa registration law nga nag-ingon nga dili pwedeng usbon o ibalhin ang mga boundary sa mga distrito sa sulod sa 120 days bago ang eleksyon. Dugang pa ni Sinarimbo, ang mga legal issues may kalambigitan ni ana is debatihan pa na sa plenaryo, no? Mao na ang mga issues karon, no? So mo kaingon tan, nagaingon nga dili pa sigurado. Although ang COMELEC doon na sila gitakda nga mga kalendar of activities padulong ngadto sa eleksyon, doon na naganig ingon nga sa 30 sa bulan sa Marso, no?
So matud pa daghang mga reaksyon, may kalambigitan ni ana, no, may kalambigitan ni anang maong katikaran diha sa maong diha sa maong kuan. So unsay gisulti sa Comelec, may kalambigitan ni ana, moto ang giuna sa Comelec nga ang bag-ong balaod nga nagtakda sa insaktong pitsa sa first BARM parliamentary election, no, gipangayo sa Comelec sa Kongreso. Aminado usab ang Commission on Election nga dili nila maklaro, dili nila tiyak kung unsa ba gayud ang mahitabo sa mapipahigayon nga BARM parliamentary election. So mo na diha, no, mo na nag-ingon nga wala pay kasiguruan, no, mauswag na usab for many times ang pagpahigayon sa first parliamentary election nga may makumplito sa usa ka regional autonomous government sama sa BARM nga karon naa pa sa transition, no. Sumala pa sa pagiginabi kang Comelec chairman George Erwin Garcia, siya miingon nga ang gikinahanglan sa bag-ong balaod nun, sugyot balaod nun, nga mag-reschedule sa pinakauna nga BARM parliamentary election. Dugang pa niya, ang iyahang gipangayo sa mga magbabalaod sa Kongreso nga mapasa ang usa ka bag-ong balaod nga magtakda sa insaktong pitsa aron alang sa Bangsamoro parliamentary election, no? So balaod na pod ang Kongreso na pod maigi kuan, makaya pagkana sa atong mga kongresista. Matubang pagkahan niya sa kongresista nga busy man kay sila karon, no? Na busy ang atong mga kongresista gawa sa mga kontrobersya nga ilang giatubang. Unya, ang uban pa mga kongresista nakapokus na pod sa ilahang mga kana bitong mga pagpreserba sa ilahang political interest o interest sa pila nila ka mga kaubanan. Ilabi na ngadto sa pagduso og mga lakang, sayod naman tani ana, no? So, muna, no? Matod pa niya, siguro maari nating isaalang-alang ngayon ang pagpasa ng isang batas upang ayusin ang pitsa ng halalan ng Bangsamoro, matod pa ni Chairman Garcia. Matod pa kay Garcia, adunay mga ang una nga Republic Act number 12123 nga nahimong hinungdan aron ma-postpone ang eleksyon gikan sa Mayo 12 ngadto sa Mayo 12, 2025 hangtod nga October 13, 2025 apan dili wala gihapon natuman tungod lagi sa desisyon sa Korte Suprema nga nagtakda na usab sa March 31, 2026 nga eleksyon. Mo na, no? Gubot, makalibog. So, ang desisyon sa Supreme Court niadtong October 13 nga ang October 13 ang desisyon sa Supreme Court nga October 13 nga eleksyon dili wala nagtulak or instead nga nahitabo dapat sa March 31 pero sunod tuig na. So kung dili pod kini mamahimong itulak ngadto sa Marso 31, ang Republic Act 12123 nasupak, no? So ang mga balaod kinahanglan nga ayusin, karuhon ang pitsa sa halalan sa Bangsamoro, matud pa ni Chairman Garcia, no? Nagpahayag usab siya sa iyahang kabalaka nga tungod kay hangtod sa pagkakaron wala paghihapon napasa ang bag-ong redistricting bill, ang Bangsamoro Transition Authority Parliament, no? Ang direct parliament wala pa sila gipasa, nag-recess na lang sila, no? So gidawat usab sa Comelec nga naa sila sa kanabitawng wala sila nahimutang may kalambigitan sa unsay mahitabo sa eleksyon sa Bangsamoro. So, no? Apan luyo ni ana, giklaro usab sa Comelec ni Comelec Chairman George Garcia nga sila nakatutok sila sa pagsunod
sa mga order sa kataas-taasang hukuman. Sige, order sa kataas-taasang hukuman. So, mag-eleksyon. No? So, muna libog. Muna libog, no? Muna naglibog ang katawhan. May kalambigitan ni ana, no? Naglibog usab ang nagasubay kung mag-eleksyon ba og dili, no? Doon na ba eleksyon nga mapahitabo? So, unsa may gisulti sa hanay usab sa Moro Islamic Liberation Front, may kalambigitan ni ana, no? Aton na hisigutan sa milabay nga suportado sila ang sa maong mga lakang ug ang usab ang may kalambigitan ni ini, pero mao lagi ito. Doon ay mga lakang usab sa pagkakaroon nga manawagan nga dapat mag-eleksyon na, no? Ang Bangsamoro Parliament lawmakers nag-anticipate sa ilang oversight sa regional structure projects, pagsiguro sa mga pundo, fully accounted, o ang pagkumplito sa mga proyekto dito sa mga community ug uban pa may kalambigitan ni ini, no? Other issues na siya. Ang atong punto is doon na ba'y kasiguruan, may kalambigitan ni ini, no? Doon na ba'y kasiguruan, asa na ba ang unsa bagyod, ha? Unsa bagyod ang dangatan, no? Doon na mga technicalities, matod pa dili na pwede ipasa. So kung dili pwede ipasa, kay mo na requirements. Mo to gi-require, gikinahanglan sa matod pa sa ruling Supreme Court nga aduna nay Bangsamoro Autonomy Act nga naggatakda sa redistricting. So in the absence of redistricting law, which is dili na pod pwede mo pasa kay pasok na dito, so unsa na lang may tabo. So wala na po eleksyon. So mo na karon ang nakanindot or makalilibog unsa ba gayud, ha? Unsa ba gayud? So in the event nga wala eleksyon, so mahitabo posible nga magtudo na pod og bagong mga parlamento, no? Bagong mga membro sa Bangsamoro Transition Authority, ang Malacañang, of course, no? Of course, ang Malacañang. Unsa bay mga advantage o disadvantages ng mapahigayon ang eleksyon? Kung mag-eleksyon, at least ang katawhang Bangsamoro sila natagaan og katungod pag-exercise kung kunsa ang leader nga ilahang ibutang. Whereas kung mapa-eleksyon, ang adunay katungod pagbutang sa mga leader nagpabilin nga naa sa Malacañang, so asa man ang autonomy dihang dapita, no? So sayod ta nga sa milabay nga pag-appoint sa mga bag-ong membro sa Bangsamoro Transition Authority, dunay mga pag-angal sa both sides. Mingon ang kampo sa Moro Islamic Liberation Front nga supposedly sila maoy lead group nga magdumala sa Bangsamoro Transition Authority, pero dunay mga pag-angal kay wala nagituman ang ilahang mga gi-recommend nga mga tao. So dunay ganitoy mga gipagawas nga mga issues nga dili na i-led. Muli panghimakak sa ubang nga quarter, may kalambigitan ni ana kay nagpabilin daw nga ana diha. So ingon na nga mga issues. So posible nga mahitabo na pud na, mabalik na pud na nga maong isgutanan, maong mga issue paghisgot may kalambigitan ni ana in the event nga dili na pud siya matuman. Di na pud tuman ang eleksyon tungod na pud sa mga technicalities. Tungod sa mga technicalities, samtang atong gisgutan sa milabay ang pumahayag sa Moro Islamic Liberation Front nga suportado nila nga mapahigayon sa inanali ang eleksyon as schedule kung unsa man ang legal nga schedule may tungod ni ana. Pero doon ay mga karon, no, atong nasayran sa atong mga paghisgot nga doon ay mga technicalities may kalambigitan gihapon, no, kung mapadayon ba as scheduled gitakda sa conditional mo gutong giingon Supreme Court. Ang dili lang condition, ang klaro lang naman dito ang katong atong ingon nga ang katong pagdeklara nga unconstitutional. Ang unconstitutional sa katong duha ka Bangsamoro Autonomy Act. Mo'y klaro. Mo'y klaro nga kuno sa pero kay gisumpayan man nga kinahanglan nga mapasa ang bag-ong Bangsamoro Autonomy Act. Unya kay do na pagigipix nga date nya wala mapasa karon balik na pod sa walay kasiguruan ang first Bangsamoro parliamentary election. Dugang hisgot sa atong pagbalik at sa ihatag sa pikas nga lawak.